Pagbalik nila sa nayon, umupo sila para kumain sa isang lokal na restaurant na Raymond. Napuno ng emosyon si Gulfin dahil hindi na siya umasang makakahanap pa ng mga survivors sa village massacre. Habang si Lawson ay hindi akalaing makakaligtas din sila. Gayunpaman, napakaswerte nila. Masyadong mabilis ang lahat. Noong araw na yon, inutusan siya ni Garrett na ipaubaya sa kanya ang lahat at tulungan ang iba. Mahirap para kay Lawson na sundin ang ganoong utos at pabayaan siya. Ngunit matatag si Garrett sa kanyang desisyon dahil ang mga taga-nayon ang kanilang huling pag-asa. Kung sila ay wala na, wala silang mapoprotektahan, at lahat ng ito ay walang kabuluhan. Ang kanyang trabaho ay iligtas ang kanilang mga tao. Hindi dapat bumagsak ang mga orc boobies sa araw na yon. Alam din ito ni Low Senador. Matapos tapusin ang isa pang demonyo, nagpasya siyang sundin ang utos. Agad siyang sumugod patungo sa kanlungan, iniwan ang labanan kay Garrett at sa iba pang mga mandirigma. Si Lawson ay buong lakas na sumugod, kahit na hindi siya makalaban sa mga linya sa harap, nagpasya siyang gawin ang lahat ng pagsisikap upang protektahan ang likuran. Gayunpaman, sa pagdating, isang nakakagulat na tanawin ang naghihintay sa kanya. Ang inakala niyang ligtas na lugar ay tuluyan ng nawasak. Malinaw ding maririnig ang mga tunog ng labanan. Si Dora ang nakikipaglaban sa dalawang piling demonyo. Kahit na siya ay makapangyarihan, nahihirapan siyang makitungo sa mga ito mula sa kanyang kulot na hitsura, malinaw na matagal na siyang nakikipaglaban sa mababang kalagayan. At hindi maintindihan ni Lawson kung ano ang nangyayari o kung bakit ang mga katawan ni Bob the Builder at Tia Jairam ay nakahiga sa lupa. Gayunpaman, wala siyang oras para mag-isip sa sandaling yun, kailangan niyang tulungan si Dora na napapalibutan na ng mga demonyo. Sa kabutihang palad, dumating siya sa tamang oras at naitaboy ang pag-atake ng kaaway. Galit at kalituhan ang bumabalot kay Lawson. Matapos tapusin ang demonyo, tinanong niya si Dora kung ano ang nangyayari dito at kung nasaan ang iba. Gayunpaman, ang tanging natanggap niya bilang tugon ay katahimikan. May luha sa mata ni Dora. Bilang karagdagan, ang natitirang demonyo ay patuloy na umaatake. Ang totoong dahilan kung bakit hindi sumagot si Dora ay dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pinatay nila ang lahat ay ang tanging masasabi niya sa kay Lawson. Hindi makapaniwala si Lawson sa sinabi niya. Hindi ito maaaring totoo. Biglang hinampas siya ng nabubuhay na demonyo gamit ang kanyang espada. Kahit masakit, nagpababa ito sa kanyang sentido. Ang mundo ay walang awa dahil sa mga emosyong bumabalot sa kanya. Sinugod niya ang demonyo. Ngunit bigla, sa hindi malamang dahilan, pinigilan siya ni Dora. Pilit niyang sinabi sa kanya na kunin sina Jerem at Bob at tumakas habang pinipigilan niya ang mga demonyo. Muling hindi sumang-ayon dito si Lawson at sinagot si Dora na siya na ang dapat umalis. Gayunpaman, determinado si Dora na lumaban. Wala na namang choice si Lawson kundi ang magnganga ng ngipin at sumugod sa iba. Patakbong lumapit kay Auntie Jerem, sinubukan niya itong ibalik sa katinoan. Ngunit si Bob, ang tagapagtayo ay nagising at sinabi sa kanya na ihinto ang pagsubok dahil siya ay patay na. Nakakalungkot na malaman na ang isa sa iyong mga kaibigan ay patay na. Ngunit ngayon ay nagkaroon ng digmaan na hindi niya hahayaang maubos ang oras na nanalo si Dora sa pagluha. Ang una niyang prioridad ay dalhin ang nabubuhay na si Bob the Builder sa kaligtasan. Sa kanyang pag-alis, nakita niya si Dora na patuloy na nakikipaglaban sa mga demonyo. Gusto niya talagang tulungan siya, ngunit wala siyang pagpipilian kundi iligtas si Bob. Kasabay nito, nakita niya ang mga maliliit na orc na nakatingin sa likod ng bato sa takot. May mga luha sa kanilang mga mata dahil nasaksihan nila ang lahat ng mga pagpatay na iyon. Biglang may sumabog, wala na silang panahon para tumakas at iligtas ang kanilang mga sarili. Biglang lumitaw ang isang demonyo at nagsimulang habulin sila, ibinagsak si Bob, at si Lawson ay kinubli ang maliit na kasama. Napakalakas ng suntok kaya napaluhod siya, ngunit ang kalooban ng mga orc ay hindi masira. Ang sugatang si Bob ay dumukot ng bato at sinugod ang demonyo. Nakuha niya ito sa kawalan at pinalo ng ilang suntok sa ulo. Pagkatapos bumili ng ilang oras, tumakbo silang muli, tumalon mula sa bato na balak nilang itago sa mababang kagubatan at sumigaw si Lawson sa iba na makipagsabayan. Kasabay nito, nagawang talunin ng mga demonyo si Dora. Hindi titigil doon. Nagpunta sila sa pagtugis sa ating mga bayani. Nasira ang bahagi ng bakod, binuksan ni Lawson ang mga ito para makalabas. Well, quietly, hindi sila nakaalis. Dahil naabutan na sila ng mga demonyo.
Iniwan ang nasugatang sina Bob at Moody sa likod ni Lawson at nagmamadaling ipagtanggol ang kanilang grupo. Sa una, nagawa niyang pigilan ang kanilang pagsalakay at kahit papaano ay lumaban. Ngunit ang mga demonyo ay lumaban ng napakasama paminsan-minsan, sinusubukang patayin ang maliliit na orc. Dahil dito si Lawson na ito ay nawala ang kanyang kalamangan at hindi makalaban ng buong lakas one by one sa mga demonyo na nakalusot pa rin sa maliliit. Parang tapos na ang lahat. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang itaas na katawan ng mga demonyo ay naging maliliit na piraso. Ang salarin sa likod nito ay ang Black Knights. Siya ang nagligtas sa kanila. Nang walang kahirap-hirap, pinutol din niya ang pangalawang demonyo sa maliliit na piraso. Sa sandaling yun, si Lawson ay nalilito at hindi alam kung ano ang gagawin. Gayunpaman, napagtanto niya ang isang bagay, ang Black Knight ay hindi nila kaaway, hindi pa sa ngayon. Ang Black Knight pagkatapos ay tumakbo ng walang sinasabi. Maaaring bumalik si Lawson sa larangan ng digmaan, ngunit sa sandaling yun ay nagkaroon siya ng mga anak at mga sugatan na kasama niya na nangangailangan ng kanyang tulong. Malinaw na gustong lipulin sila ng mga demonyo, kaya ang una niyang prioridad ay tiyakin ang kaligtasan ng mga nakaligtas. Agad silang pumunta sa pinakamalapit na orc camp, kung saan sila binigyan ng paunang lunas. Ngunit hanggang lumilipas ang ilang oras ay napagtanto nilang nawasak na ang kanilang boobies, na kanyang nayon. Nahirapan si Lawson na paniwalaan ang lahat ng ito. Sinisi niya ang kanyang sarili dahil hindi niya nagawang tulungan si Chief Garrick at ang iba pa. Sa kanyang opinyon, nabigo niya si Elder Guerin at ang lahat. Gayunpaman, hindi ito nakita ni Gulfin sa ganoong paraan. Hindi niya sinisisi si Lawson dahil ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. At saka, kung bumalik siya, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong mag-usap ng ganito ngayon. Kasabay nito, tinanong ni Gal ang kanyang mga kaibigan kung paano sila nakaligtas. Bagamat nag-aatubili, isiniwalat nila na nagtago sila sa isang bar aisles. Inamin nila na wala silang magawa at nakatanaw lamang sila habang pinapatay ang iba. Ang isa pang hindi kasiyasyang bagay ay ang isa sa kanila ay nabasa ang sarili sa takot. Agad na nagsimulang gumawa ng mga dahilan si Dubok, na nagpapaliwanag na sa tingin niya ay natagpuan na ang mga ito at siya ay labis na kinabahan. Gayunpaman, hindi nila ito pinagtawanan, dahil napagtanto nila na sila ay mga bata pa lamang. Gustong tumutol ni Kagan. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ay pumayag siya para sila ay talagang isang grupo ng mga brats. Hindi na kailangang sabihin, lahat ay sumang-ayon. Sa opinyon ni Bob the Builder, nasa kanila na kung sila ay magiging isang grupo ng mga brats sa hinaharap o mga dakilang orc na makakapagpabago sa takbo ng kasaysayan. Biglang naputol ang kanilang pag-uusap ng isang orc na lumitaw at lumingon kay Lawson at sinabing tinatawag siya ni Chief Doc Thunder. Pagkaalis ni Low Senador, nagpaalam sina Goal at Golfin, paalam sa iba. Kailangan nila ng oras para mag-usap bilang mag-ina. Habang naglalakad sa kalye, sinabi ng ating bayani na talagang hindi kapanipaniwala si Lawson. Sang-ayon si Gulfing doon. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit sinabi niya yon. Sa isip ni Gul, ang lahat ay napakasimple. Siya ay isang matigas na mandirigma, matigas bilang isang bundok at kahit ang lokal na pinuno ay kailangan siya, kumpara sa kanya. Isa lang siyang walang kwentang tanga. At walang paraan ang isang hanggal na tulad niya ay makapaghiganti sa kanyang granny, si Chief Garrick at ang iba pa. Gusto niyang gawin yon, ngunit walang sinuman ang maaari niyang talunin sa ngayon. Naunawaan ni Gulfin ang kanyang damdamin at ipinaalala sa kanya ang sinabi ni Uncle Bob, kung siya ay magiging isang payaso o hindi ay nasa kanya. Pinayuhan niya ito na gawin ang kanyang makakaya at naruroon siya para suportahan siya. Tumulo ang luha sa mga mata ni Gul. Gusto rin niyang maging matatag at makatulong sa oras ng pangangailangan. Si Golf ay sumagot na darating pa rin ang oras kung kailan kakailanganin ang kanyang tulong. Ngunit sa ngayon ay dapat niyang hayaan ang mga matatanda na labanan ang kanilang digmaan. Kasabay nito, dumating si Lawson sa bahay ng mga matatanda ng Boutique Village na kayuko ang kanyang ulo. Binati niya ang lahat ng 5 matatanda ng nayon. Agad na sinabi ni Chief Doc Thunder na narinig niya na siya ay isang malakas na mandirigma, na may kakayahang magpatawag pa ng isang espiritong hayop. Gayunpaman, sumagot si Lawson na hindi ito totoo, dahil kamakailan ay hindi man lang niya nagawang protektahan ang kanyang pinuno. Binaliwala ni Doc Thunder ang kanyang mga salita at hiniling sa kanya na sumali sa Pute Army, at si Lawson ay agad na pumayag. Iyon mismo ang itatanong niya. Determinado siyang maghiganti sa mga demonyo. Kinabukasan, ang nayo ng Pute
ay nagpapatuloy sa normal at mapayapang pamumuhay. Isa sa mga lansangan. Si Bob the Builder ay mabilis na sumugod gamit ang isang balde ng tubig. At hindi niya didiligan ang mga bulaklak. Ang kanyang misyon ay gisingin si Gull sa pagtulog. Ang ating bayani ay hindi partikular na natuwa sa nakakapreskong redyalong ito. Walang humpay si Bob the Builder dahil natulog siya hanggang halos tanghali. Gayunpaman, gustong tumutol ni Sleepy Gull, ngunit sinigawan siya ni Bob na iangat ang kanyang berdeng asno at sundan siya. Matapos ang isang mahirap na sandali ng katahimikan, napagtanto ng ating bayani na kailangan din niyang gumulong sa upuan, sa pagmamaneho sa mga lansangan ng Boutique Village, kung saan ang pang-araw-araw na buhay sa mataong lugar. Si Bob the Builder ay nagtanong kay Gull kung kailan siya titigil sa pagiging isang walang kwentang nilalang. Bilang karagdagan, ang kanyang ina ay nag-aalala na siya ay kumain ng masyadong maliit. Gayunpaman, ang ating bayani ay nanatili lamang tahimik sa kanilang landas. Nakilala nila ang isa sa mga matanda sa Boudet si Borba. Sa tanong niya kung sino ang batang yon, si Bob the Builder ay sumagot na ito ay anak ni Gulfin. Napansin din agad ng matanda na napakapayat niya. Kumuha ng isang basket ng karne mula sa lokal na stall, ibinigay niya ito sa ating bayani. Nagpasalamat kay Auntie Borba, bagamat hindi kaagad, nagpatuloy sila sa paglalakad sa nayon. Si Bob the Builder ay hindi maiwasang mapansin kung gaano kalaki ang Boudet. Gayunpaman, sigurado siyang hindi ito napansin ni Gull dahil buong araw siyang nakahiga sa kama. Hindi niya maintindihan kung ano ang mali sa ating bida. Dati siyang nakakainis na kahit si Elder Guerran ay nasisiraan na ng bait tungkol dito, at walang bato o puno na hindi niya inakyat. Alam na alam ito ni Gull, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin o kung saan magsisimula. Alam ni Bob ang nararamdaman niya para sa isa't isa. Nawalan sila ng pamilya na nakilala nila simula pa ng ipanganak. Gayunpaman, hindi doon nagtapos ang buhay kahit saang baryo sila ipinanganak o nasaan man sila. Ang lahat ng orc ay kanilang pamilya. Mula sa nakamamatay na araw na yun, ang bawat nakaligtas sa nayon ng boobies ay nagsimulang magsanay. Iisa lang ang gusto nilang lahat na magkaroon ng lakas at makapaghiganti sa mga tusong demonyo. Maging si Bob the Builder ay nagpakita ng kanyang katatagan at tumayo mula sa kanyang upuan. Sa kanyang opinyon, ang determinasyon ng isang mandirigma ay hindi sa patuloy na awa sa sarili, ngunit sa kakayahang gawin kung ano ang kailangang gawin. Iyon ang ibig sabihin ng pagiging isang tunay na bayani. Ang landas na kanilang tatahakin ay tiyak na puno ng mga panganib na tiyak na makakaharap nila ng mga pamilyar na kalaban. Ngunit maging ang mga demonyong sumalakay sa kanilang nayon ay kailangang sumagot sa kanilang hari, at kailangan nilang manindigan ang bawat isa sa kanyang kapangyarihan. Naniniwala si Bob the Builder na may potensyal si Gull, ngunit kailangan muna niyang i-unlock ito. Mayroon lamang siyang dalawang pagpipilian. Patuloy na nalunod sa kawalan ng pag-asa o tinipon ang kanyang kalooban sa kanyang kamao at naging isang tunay na orc. Sa sandaling yun, naalala ni Gull ang mga sinabi sa kanya ng kanyang mga kaibigan at ina. Kailangan niyang magpatuloy sa pagsulong kahit na ano. Bukod dito, napagpasyahan na ng kanyang mga kaibigan ang lahat para sa kanilang sarili at nagsasanay ng husto. Hindi siya makahuli sa kanila, kaya't napagdesisyonan niyang ibigay din ang kanyang best effort. Habang si Bob the Builder ay patuloy na nagkukwento sa kanya tungkol sa kahulugan ng buhay, tinanong siya ng ating bayani kung bakit kailangan niyang mag-wheelchair sa isang upuan kung kaya na niyang maglakad. Ngunit sa gayong kawalang galang, agad siyang napatampal sa noo, at iyon ang kanyang binyag sa apoy. Ngayon ang lahat ay nasa kanyang mga kamay, ngunit hindi niya alam na ang layunin ay gumawa ng kanyang desisyon kanina. Ang ating bayani ay matagumpay na nabago mula sa isang mapurol na piraso ng karne tungo sa isang dating masayang orc na ngayon ay mayroon na ring layunin. Iyon ang tunay na Gull. Napasandal si Bob sa kanyang upuan. Itong ilang minuto lang ang kaya niyang gawin sa ngayon. Dapat magpatuloy si Gull. Siya ay magkakaroon ng maraming laban upang labanan at upang lumabas mula sa mga ito bilang isang panalo. Hindi lamang siya dapat maging matatag, ngunit mayroon ding mga tapat na kaibigan. May training session na nagaganap sa training ground paminsan-minsan. Maririnig na nagsisigawan ng mga hardworking org. Ang mga mas maliliit ay sinusubok ng lokal na tagapagturo ng wrestling. Ang Dobok ang unang nagwelga. Malakas ang suntok niya, pero sapat lang yun para mabaluktot ang isang poste. Sa palagay ng guro, hindi ito masamang resulta. Si Gull naman ay nagpatuloy sa kanyang non-contact fight gamit ang kanyang poste. Sumunod na tumama si Kagan. Ang suntok niya ay mas malakas kaysa Dobok's.
Sapat pa ito para mabali ang poste. Hindi na kailangang sabihin, maging ang guro ay humanga. Sumunod ay si Muto mula sa kanyang mga galaw. Napagtanto agad ng guro na nasa mabuting kalagayan siya at hindi siya nagkamali sa isang tumpak na hampas. Madali niyang hiniwa ang poste sa kalahati. Ito talaga ang pinakamagandang resulta. Kahit ang guro ay pinuri siya. Sa kabilang banda, nagpa siya sa wakas si Gull na kumilos at naghanda sa pag-atake sa isang galit na sigaw ng org. Tumungo ang kanyang kamao patungo sa haligi. Gayunpaman, bahagyang yumanig lang ang haligi ng suntok niya. Iyon lang ang ginawa nito. Tinitigan ni Gull ang kanyang kamao at pagkataranta habang ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang tumawa. Wala sa kanila ang umasa ng ganoong masamang resulta na siyang dahilan ng panunuya. Ang ibang mga orc sa training ground ay ibinaling ang kanilang atensyon sa sitwasyon. Ang ilan sa kanila ay nagulat at ang ilan sa kanila ay nanunood ng may interes. Kasabay nito, lumapit si Muto kay Gull. Siya lang sa tatlo ang hindi nangungutya sa kanya. Pinayuhan niya si Gull na huwag umasa na magtagumpay sa unang pagkakataon. Kahit sa boobies, nag-skip siya sa pagsasanay para maglaro at umakyat ng bundok. Walang masabi si Gull at patuloy na nakatitig at nakalulungkot sa lupa. Ang mga nakalap na orcs ay nagmasid sa mga kabataan ng may interes, ngunit ang pangungutya kay Gull ay hindi natapos doon. Patuloy na kinukutya ng mga kaibigan niya na ang suntok niya na akala nila ay mas mahina pa sa langaw. Noong una, sinubukan ng ating bida na huwag pansinin ito, ngunit ito ang limitasyon ng kanyang pasensya. Ang susunod na sandali, iritadong sigaw niya sa mga ito, nagtatanong kung kailan sila titigil sa pag-uusap. Ang kanyang sigaw ay nagpa-freeze sa paalis na Bode Chief. Ang dahilan nito ay sa kanyang sigaw, nakaramdam siya ng napakasamang pakiramdam sa isang segundo. Pagkatapos ng sigaw ni Gull, tumahimik sina Dobek at Kagan at humingi ng tawad. Gayunpaman, sa paglipas ng ilang sandali, hindi sila nagsisi at nagpatuloy sa pagtawa. Si Gull, na saglit na nahulog sa kanilang laro, ngayon ay talagang galit na galit. Nagsimulang mamula ang kanyang binti, at pagkaraan ng ilang sandali ay sinunggaban niya ang kanyang mga nagkasala sa isang mabangis na sigaw. Tatamaan sana sina Daba at Kagan ang suntok niya, ngunit hinarang ng pinunong dumating sa oras ang suntok niya. Sa susunod na sandali, nagkaroon ng pagsabog at ang lahat ng maliliit ay itinapon sa hangin sa pamamagitan ng blast wave. Si Muto, na nagdusa lamang sa sobrang lakas ng pagsabog, ay nagsimulang subukang maunawaan kung ano ang nangyari. Nagulat din ang ibang mga orc sa training ground. Sa kabila ng sobrang lakas ng impact, walang kalmo sa kanya ang pinuno. Interesado lang siya sa isang tanong. Anong klaseng kapangyarihan ang taglay ni Gull? Gayunpaman, sa sandaling yun, hindi masagot ni Gull ang tanong na yun dahil siya mismo ay hindi maintindihan kung ano ang nangyari. Ibinaling ang kanyang tingin sa kanyang binti. Nakita niyang kulay pula ito. Siya ay muling nagkaroon ng kaparehong naramdaman nung siya ay lumaban sa Goblin King, at gayon din nung ang kanyang lolo ay napatay at siya ay nakipag-away sa isang demonyong sumugod sa mga maliliit na lalaki at sumigaw upang tawagan ang mga manggagamot. Medyo nataman sila, nahimatay pa si Dobek. Sa kabutihang palad, ang iba sa kanila ay maayos na may kaunting mga gasgas at gasgas. Tinanong agad ni Luzang si Gull sa galit sa kanyang ginawa. Gayunpaman, ang ating bayani mismo ay hindi naiintindihan kung paano ito nangyari. Nagsisi siya sa kanyang ginawa, ngunit wala siyang magagawa. Naghahanap ng tulong, ibinaling niya ang tingin sa pinuno. Gayunpaman, naghihintay pa rin siya ng kanyang sagot. Nagkaroon ng katahimikan sa lugar ng pagsasanay. Ang bawat naroroon ay nakatingin lamang kay Gull at ang napunong si Gull ay humingi ng paumanhin at sinabi na wala siyang intensyon na saktan ang kanyang mga kaibigan. Ang tanging nararamdaman niya sa mga sandaling yun ay ang galit niya sa sarili. Hindi nakikinig ang hepe sa kanyang palusot at inutusan siyang saktan siya muli. Naguluhan si Gull sa kanyang kahilingan, ngunit hindi nagbibiro ang hepe at sinigawan niya itong hampasin siya muli. Ang ating bayani ay nagsimulang hamampes ng galit na galit, ngunit kahit ilang beses niyang hampasin, ang hepe ay patuloy na nakatayo na parang isang bato, nadismaya siya na ito lang ang magagawa ng isang orc na nawalan ng tahanan. Kailangan niya si Gull para ipakita kung ano ang kaya niyang tamaan sa kamay ng ating bida. Pinalipad niya siya ng walang kahirap-hirap matapos gamulong ng medyo malayo. Sa bandang huli ay tumama ang ulo niya sa bakod at bumagsak sa lupa. Nanlumo siya at sumakit ang sugat sa kanyang ulo. Galit siya sa sarili niya. Nagsisimula ng mamuo ang galit sa loob niya.
Nais niyang patunayan sa kanyang sarili, sa pinuno at sa bawat isa na hindi siya inutil at mahina. Sa mga sandaling yun ay lumitaw ang demonyo sa kanyang isipan. Alam niya na sa mga sandali ng galit at galit na pinakamadaling manipulahin ang isip. Nagsimula siyang magmungkahi na ang pag-uugali ng pinuno ay hindi katanggap-tanggap at dapat niya itong patayin dahil dito. Muling gumana ang kanyang mga taktika. Hindi tumanggi si Gull at nagtiwala sa kanya. Sa susunod na sandali, namula ang kanyang balat at nagpakawala siya ng galit na galit. Ramdam ng lahat ng naroroon ang namumuong tensyon sa hangin. Nabigla ang hepe sa biglang pagbabago ni Gull at sa pagtaas ng lakas nito. Sa pagtingin kay Gull, na mas mukhang galit na hayop, hindi niya maiwasang magtaka kung anong klaseng halimaw ang nilikha ni na Garrick at Guren. Ang tensyon noon, ang rising Gull ay lalong nagiging baliw, tulad ng isang hindi makontrol na halimaw. Makalipas ang ilang sandali, sumugod ito patungo sa pinuno sa bilis ng kidlat. Natigilan ang hepe sa sobrang bilis ng suntok. Hinarang niya ang atake ni Gull. Ang suntok ay hindi kapani-paniwalang malakas, dahil kahit isang malakas na mandirigma na tulad niya ay napaatras ng ilang metro. Gayunpaman, iyon lang ang magagawa ni Gull. Nakatayo ang pinuno, hindi siya lubos na naniniwala sa sinabi sa kanya ng Dark Elf tungkol kay Gull. Pero ngayon ay kumbinsido na siya sa sarili niyang mga mata. Gayunpaman, ang palabas ay gumawa ng malaking impresyon sa matanda mula sa kanyang pulang balat at mga marka sa kanyang katawan. Napagtanto nila na isa siyang Blood Orc. Nakakabigla ang balitang ito. Nagsisimula na namang matauhan si Gull. Hindi niya agad naintindihan ang pinag-uusapan ng iba at kung bakit siya tinatawag na Blood Orc. Gayunpaman, pagkatapos tingnan ng kanyang mga kamay, napagtanto niyang nangyari na naman ito sa kanya. Nawala na naman siya ng kontrol sa sarili. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit bigla siyang dinalaw ng hindi malamang pakiramdam na nagpalamig sa buong katawan niya. Nararamdaman niya ang paggising ng Golden Dragon sa kanyang katawan, at alam niyang ang tanging nagmamay-ari nito ay ang kanyang Gramps na si Guren. Agad na nag-flashback sa kanyang isipan ng mga alaala kung paano niya ibinigay sa kanya ang ilan sa kanyang kapangyarihan at hiniling sa dragon na bantayan siya. Naramdaman din ng demonyo sa loob ng layunin ng kaguluhan. Gayunpaman, wala siyang magagawa sa katotohanang pinipigilan ang kanyang kalooban. Sinubukan niyang lumaban, ngunit mas malakas ang puwersang ito. Ang mga tanikala na natatakpan ng gintong liwanag ay nagsimulang magbigkis sa kanya. Sa pagtatapos ng maikling paghaharap, siya ay ganap na napigilan, hindi magawa ang anumang nawala sa kanya, at ang kanyang maringal na trono ay nagsimulang gumuho. Hindi naiintindihan ng demonyo, o sa halip ay ayaw tanggapin ang kanyang pagkatalo. Kilalang-kilala niya ang kanyang kalaban na lalong ikinagalit niya, lumaki si Tom. Siya ay isang taong hindi dapat naroon. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng kanyang galit, ang demonyo ay walang kapangyarihan. Nang siya ay pansamantalang natatakan, nagsimulang bumalik ang ginto sa dati niyang estado. Napansin din ito ng iba, at kaya lumapit sila. Marami silang tanong, at isa sa kanila ay kung ano ang nangyayari. Si Ran at Layla ay nakatingin din sa nangyayari. Sa reaksyon ni Ran, napagtanto ni Layla na alam na niya ang sitwasyon sa simula pa lang. Ito ay totoo, and besides, siya ang isa sa nagbabala kay Chief Doc, may katahimikan sa pagitan ni Gull at si Chief Doc, ang unang nagsalita ay ang Elder. Sinabi niya kay Gull na sa pamamagitan lamang ng pag-inom ng dugo ng demonyo ang isang tao ay makakakuha ng ganoong kapangyarihan. At nagkataon, si Gueren lang ang may bote nito. Ito ay regalo mula sa isa sa kanilang nahulog na mga kapatid noong panahon ng digmaan sa mga demonyo. Gayunpaman, ang pinakakahanga-hangang bahagi ng kwento ay si Gull yun, ininom ito at nanatiling buhay. Ang chief ay napatawa, hindi pa rin talaga maintindihan ni Gull ang nangyayari. Ang tanging naalala niya ay ang hindi sinasadyang pag-inom ng ilang crap ilang taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, sinabi ng kanyang lolo noon na magiging maayos siya. Nahirapan ding paniwalaan ni Chief Doc na totoo ang alamat ng Blood Orc. Nagsimula siyang magtanong kay Gull kung natanto niya ang kapangyarihang natamo niya. Nagsimula ang lahat mahigit 200 taon na ang nakalilipas nang magpasya ang mga asul na demonyo na sakupin ang lupain. Sa daan, inalipin nila ang lahat ng mga tao. Itinuring nilang mas mahina kaysa sa kanilang uri. Isang grupo ng mga demonyo ang nagbigay ng partikular na atensyon sa pagre-rate ng mga orc village. At hindi dahil kailangan nila ng paggawa para sa kanilang patuloy na lumalagong kaharian. Ang totoong dahilan ay dahil kailangan nila ng mga paksa sa pagsusulit.